welcome back to our 365 daily devotions. So, kung makikita niyo, basa pa yung book ko kasi kauuwi ko lang. And galing kasi ako sa event sa school, diba? Pero, syempre, hindi mawala sa daily routine or cycle natin ito. Daily devotion natin. So, going back, today is July or August 11 na. But this devotion will be for August 10. So, August 10. And August 10 is Saturday. So, this is our 6th installment of our current series, which is the anatomy of sin and temptation. So, our topic for this devotion is enjoy now, regret later. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayin ay Genesis chapter 39 verses 9 to 10. So, in New International Version, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? And though she spoke to Joseph that day after day, he refused to go to bed with her or even with her. So, in the Pinag Translation naman, or in ang Biblia 2001 version, walang sinumang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw ay hindi siya pumayag na siya ay sumiping o makisama sa kanya. So, itong verse na ito is about temptation pa rin. So, yung series kasi natin is umiikot sa anatomy of sin and temptation, diba? So, para mas mapalawak pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating PG. Number 1, temptation offers temporary pleasure with lasting consequences. So, ito, totoo to. Like, for example, sa mga maagang nagpupundis. So, no offense, diba? Pero, ito yung pinaka-naisip ko na magandang example. Kasi, like for example, maaga kang nabuntis and hindi planado. Diba? So, ando na tayo nadala ka sa situation. Nadala kayo sa temptation nyo na to do it together. To have sex. Diba? Ayun nga, nadala kayo ng temptation nyo. Pero, yung temporary pleasure na naramdaman nyo just because of your temptation, hindi matutumbasan nun yung lasting consequences na haharapin nyo in the present and in the future. Unang-una, dahil nga maaga kang nabuntis, syempre, may possibility na nag-aaral ka pa. Or sabihin na natin, nasa poder ka pa ng magulang mo. So, ako kasi personally hindi ko maaahatid na mabuntis ako na maaga, tapos iba pa ako sa mga magulang ko yung mga responsibilidad na dapat ako ang magagawa. So, hindi ko siya kaya. So, I do not know about other people, pero ako hindi ko siya kaya. Ako kasi, ngayon pa lang, college pa lang ako. This is not to brag, diba? I just want to tell you my own story. Ako na kasi yung nagpapaaral sa sarili. So, I do not take all the credit, diba? Kasi syempre, I am a scholar from a Christian church, diba? Thankful to God. So, thankful ako kay God na dinala niya ako sa scholarship na hindi lang ako pinaprovidean financially para sa pag-aaral ko, kundi mas nilapit niya ako sa Lord, diba? So, napakagandang opportunity nitong church sa akin kasi isipin nyo, hindi lang ako nakakatanggap ng financial help, kundi spiritual help yan. Super daming nabago sa buhay ko. And hindi naman super layo, pero hindi na ako yung dating ako before pa ako maging Christian. Or should I say before pa ako mapasok sa CLCC. And itong mga topic na to, itong mga lessons na to, lagi ko itong ipinagpapasalamat. Kasi nabigyan ako ng mga resources ng mga tao
nakakapag-share ng mga ganitong bagay sa buhay ko na at this age, natututunan ko na yung mga ganitong bagay. So, going back, ayun nga, yung kapag nabuntis ka, di ba, hindi nun matutumbasan yung mga consequences na kakaharapin mo in the present and in the future, di ba? So, syempre, andyan yung mga gastusin, hindi ka na makakatutok sa pag-aaral mo dahil syempre, uunahin mo yung kapakanan ng anak mo. You build your family, so you should be responsible for them, di ba? Hindi ka puro pasarap lang, di ba? Kailangan mong gampanan kung ano yung, or you need to be accountable for what you have done, for the actions that you made, and for the choices that you made, di ba? So, you should be accountable. So, ilan lang yon yung mga nabanggit ko sa consequences ng example na nabanggit din natin. But there are a lot of scenarios, real life scenarios out there na ma-relate natin dito sa ating katuruan. And number 2, temptation takes us away from God's favor and protection. So, since ang temptation nga naglilid ito sa negative actions na hindi ka lugod-lugod sa Lord, syempre, ilalayo nito tayo sa favor ni God over us, di ba? So, nagkakaroon ng gap kasi nga the separation between God and man is sin, di ba? Yun yung nagsaseparate sa atin and sa Lord. So, when we are tempted and nakakapag-response tayo ng something negative, ayun, lumalayo tayo sa Lord. And number 3, temptation makes poison taste sweet. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, escape from temporary pleasure. Number 2, endure suffering under God's favor. Number 3, enjoy life and in the bounty of God. So, for now, for our discussion part by now, after watching this devotion, we should be able to identify what is the importance of knowing that the goal of temptation is to take us away from God's favor and protection. So, ayun naman po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.